أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay at inshallah ay tatalakay natin ang hadith number 2 sa hadith 14 Nawawi at inshallah maibahagi natin to inshallah sa pamamagitan ng ating mga oras na magsalaysay at marami tayong oras para magawa ng video. So mula din sa pagulat ni Omar, kalugdan siya ni Allah ng kanyang sinabi, isang araw habang kami ay nakaupo. Ito ay hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Omar kasama ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay lumitaw sa aming harapan. Ito ay isa pong patibay o patnubay sa dalil. Ang harapan ng isang lalaki nakasuot ng napakaputing damit. Ang buhok ay napakaitim at walang palatandang siya ay nanggaling sa layong paglalakbay at walang nakakilala sa kanya mula sa amin. Siya ay lumapit at nakaupo sa harapan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang tuhod niya ay nakatapat sa tuhod ng propeta at ipinatong ang kanyang dalawang palad sa dalawang hita nito at kanyang sinabi, "O Muhammad, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Islam." Sinabi ng sugo ni Allah, ang Islam ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah at pagsaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Ang pagtayo ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw at gabi. Ang tungkuling pagbibigay ng kawanggawa sa may kakayahan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang pagsasagawa ng Hajj sa may kakayanan. Sinabi ng lalaki, ang sinabi mo ay totoo. Nagulat kami kaya sapagkat siya ang nagtanong, subalit siya ay nagpatotoo sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang kasagutan, pagkatapos ay kanyang sinabi na sabihin mo sa akin ang tungkol sa iman. Ang iman na dito ay yung pagsamba. At nagsabi ang propeta, ito ay ang maniwala kay Allah at sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga kapahayagan. Ito yung tinatawag na 6 fundamental belief. Sa kanyang mga sugo at sa araw ng paghukom at sa itinakdang kapalaran o tadhana. Mabuti man ito o masama, siyang lalaki ay nagsabi, ang sinabi mo ay totoo at kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang tungkol sa ihsan. Ihsan naman ito yung pagpapainam sa mga paniniwala at gawain. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang sabihin mo si Allah na para siyang nakikita. Kung hindi mo man siya nakikita, tunay na nakikita kanya. Sinabi ng lalaki, sabihin mo sa akin ang tungkol sa oras, araw ng paghuhukom. Sinabi ng sugo, ang pagtatanong ay higit na nakakaalam kaysa sa nagtatanong. Ito po yung hadith sahih na tinanong ni Anghel Gabriel sa Propeta Muhammad. Ito yung katibayan na pagpapatutuo sa Islam. Sinabi ng lalaki, sabihin mo sa akin ang palatandaan nito. Sinabi ng sugo, isisilang ang babaeng alila ng kanyang amo at makikita mo ang mga nakayapak walang kamisita na mga dukhang pastol na sila ay magpapaligsahan sa pagtatayo ng matatayog na gusali. Pagkatapos, ang lalaki ay umalis at pagkatapos ako ay naghintay. Ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, O Omar, batid mo kung sino ang nagtanong? Sinabi ko si Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakakaalam. Sinabi ng sugo, siya ay si Anghel Gabriel. Nagpunta siya dito upang ituro sa inyo ang reliyong Islam. Ito ay inulat mula ni Imam Muslim. Ito po yung mapupulot nating aral dito ay ito yung tagpo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Umar ibn Khattab na pagpapatutuo sa Islam. Ang una dito, ang hadith ay naglalahad ng mabuting pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan siya ay umupo at nakihalubilo kasama ang kanyang mga kasamahan na nakaupo sa harapan niya. Ikalawa, tunay na ang anghel magpakasanila ang kapayapaan at maaring mag-iba ang anyo bukod sa kanilang anyo bilang anghel dahil si Anghel Gabriel ay dumating sa kanila sa pamamagitan ng anyong lalaki na kagaya ng binanggit sa hadith. Ito ay sa panahon po ng mga propeta at ito sa panahon natin ngayon ay hindi na natin makikita ang anghel.
Ang hadith ay nagtuturo ng pagkakaroon ng mabuting asal kasama ang nagtuturo o guro na kagaya ng ginagawa ni Jibril. Sumakanya ang kapayapaan na kung saan siya ay umupo sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraang nagpakita ng paggalang para kumuha ng kaalaman. Kahigitan ng Islam dahil ito ang unang dapat na itatanong at ibabahagi, kaya kapag nagpadala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sugo para sa pag-aanyaya tungkol kay Allah, sila ay tinatagubilinan na ang dapat na unahin bago pa ang iba ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang huling sugo. Ikalima rito ay tunay na haligi ng Islam ay 5. At ito ay pinagtibay panang hadith ni Abdullah bin Omar, kalugdan siya nawa ni Allah, na nagsabing winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinayo ang Islam batay sa 5 haligi. Iniulat ni Bukhari. Ika-6, ang hadith ay nagpapakita ng kahigitan ng pagdarasal at ito ay nauna kaysa sa ibang haligi pagkatapos ng shahadatain, at ang hadith ay nagpapaalala sa pagpatayo ng pagdarasal at ang pagsasagawa nito ng tamang kaparaanan. Tunay na ang pagbibigay ng zakah, pag-aayon sa buwan ng Ramadan at ang pagsasagawa ng Hajj ay kabilang rin sa mga haligi ng Islam. Tunay na ang haligi ng iman ay 6 na tulad ng nabanggit sa hadith. Ang paniniwala sa mga ito ay nagdudulot sa tao ng malakas na hangarin sa pagsunod sa mga utos at pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang itakwil ang isa sa mga haligi ng iman, siya ay may ituturing na kafir na wala ng pananampalataya dahil pinapasinungalingan niya ang anumang iparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung nabanggit na 6 na haligi ng pananampalataya: yung paniniwala sa Allah, paniniwala sa mga aklat, paniniwala sa mga propeta, sa mga anghel, sa araw ng paghukom, sa qadar. Kapag isa dito ay iyong tinanggi, ikaw ay kabilang sa mga kafir. Ang hadith ay nagpapatunay sa mga anghel at obligado na tayo maniwala sa kanilang pag-iral. Nararapat nating paniwalaan ang lahat ng mga sugo o rasul, na kung paniwalaan lamang isa sa sugo at itatanggi ang iba, tunay na siya ay hindi naniniwala sa kanino mang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith ay nagpapatunay na mayroong kabilang buhay na kung saan ibabangong muli ang lahat ng tao mula sa kanilang mga libingan para sa paglilitis, at pagagantimpala ang mga mananahan sa paraiso ay mananatili roon ng walang hanggan, at ang mananahan naman sa apoy ng impyerno ay mananatili ng walang hanggan. Nararapat na maniwala sa al-qadar, mabuti man ito o masama. At ang qadar ay pagtatakda na walang ibang kasamaan, at kasamaan ay nasa muqaddir na itakda bilang paglilinaw ng qadar. Pagdating sa kanyang Allah gawa ay lahat mabuti. Ang batayan nito ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang kasamaan ay hindi sa iyo. Tunay na ang saah, pagkagunaw ng mundo, ay walang sino mang nakakaalam maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kadakilaan ng saah o pagkagunaw ng mundo ay kung kaya ipinaabot sa atin ng mga palatandaan na lalapit na ang pagdating nito upang tayo ay magsipaghanda para dito. Naway ipagkaloob sa atin ni Allah na tayo ay nakapaghanda ng maigi sa pagdating nito. Pagbibigay panayam na tagapagturo sa mga mag-aaral hinggil sa mga bagay na kakubli. Ang nabanggit na hadith ito ay siyang din o relihiyon dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'alamikum dinakum, o upang turuan kayo hinggil sa inyong relihiyon. Ang hadith ay isang saligan ng sumasaklaw sa lahat ng pamantayan ng relihiyong Islam, maging ito ay paniniwala o doktrina at pisikal na gawaing pagsamba. Sahaba, ang nagsasalaysay ng hadith na ito ay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kung saan ipinakita natin siya sa hadith number 1. Mufaradat Islam, ang relihiyon na pinili
ni Allah para sa mga mananampalataya at sa kanya ito ay may limang haligi na nabanggit sa hadith. Ang tawag naman sa taong Islam ay kanyang relihiyon ay Muslim. Iman, pananampalataya kung saan ay 6 na haligi. Ihsan, pagpapakabuti, subalit ang nais ipahiwatig dito ay ang sambahin mo si Allah para bang nakikita siya bagamat siya ay hindi mo nakikita, magkagayon pa man ay katotohanan nakikita kanya. Radiyallahu anhu at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na una nang naipaliwanag natin sa hadith na number 1 na kamakahulugan ito. Salah, ito yung pagdarasal na obligado sa 5 beses. Zakah, obligadong kawanggawa na ibinibigay ng may kakayahang Muslim sa mga nangangailangan kapag umabot na ang kanyang kayamanan sa takdang hangganan nito, yung nizab, na siyang 3 haligi ng Islam. Halimbawa, sa ginto, kapag sa loob ng 1 taon ay mayroon kang ginto na umabot na 20 mekhal o humigit kumulang na 85 gramo o di kaya ay katumbas nitong halaga sa pera, ay obligado kang maglabas ng 2.5%. Inshallah, gagawa po tayo ng video nito at ito ay naituro na rin sa atin para maibahagi natin sa ating mga kababayan na mga Muslim, nang sa gayon ay magkaroon sila ng idea kung meron man silang kayamanan na umabot na sa takdang hangganan nito ay kanila itong dalisayin at mabawasan. So, ito yung pag-aayuno na tinutukoy dito, yung obligadong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na siyang 4 na haligi ng Islam. Ramadan ay kasiyam na buwan ng kalendaryong Islamiko o Hijrah kalendar, kung saan sa buwan na ito ay obligado sa mga Muslim na mag-ayuno. At ito ay nabanggit din sa surah Al-Baqarah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa mga nauna sa atin na mga ninuno at ito ay ipinag-utos din hanggang sa huling araw. Hajj o pilgrimage. Ang Hajj naman ay ang paglalakbay sa syudad ng Makkah sa gitnang Saudi Arabia, kung saan naririto ang Al-Masjidul Haram, ang pinakasagradong lugar ng mga Muslim. Ang Hajj ay obligado lamang para sa may kakayang pisikal at pinansyal, at kahit isang beses lamang ito may sagawa sa tanang buhay ng isang mananampalataya. Baitullah, bahay ni Allah, subalit ang tinutukoy dito ay ang Kaaba na Masjidul Haram sa Makkah, Saudi Arabia. At trivia lang po, ang Kaaba na ito na ginawa ni Propeta Adam alayhi salam, ito po ang kauna-unahang templo o simbahan na ginawa para sa sangkatauhan, na ang lahat ng sangkatauhan ay dito dumirekta o maging sentro ng pananampalataya. Si Jibril alayhi salam, si Anghel Gabriel, siya ang inatasan ni Allah na mensahero para sa sugo niya na naghahatid ng revelasyon. Tinagurian siyang embahador ng mga anghel, na siyang may pinakamataas na karangalan sa mga anghel. Alayhi salam, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito ay panalangin kay Allah para sa mga anghel at mga sugo ni Allah. Alayhimus salam, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito ay ginagamit sa pangmaramihan kapag napapandalawahan ay alayhimus salam. Amin. Binabanggit sa dulo ng paghiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibig sabihin ay, Ya Allah, tanggapin mo ang aming mga kahilingan. Ilmul Ghaib, kaalamang hindi nakikita. Ito yung mga hindi natin dapat maipaliwanag dahil ito ay hindi at natin nakikita. Ilmul Ghaib. Allahu wala Rasulullah alam. Nalahu wa Rasulullah alam. Ibig sabihin, si Allah at ang sugo nito ang higit na nakakaalam. Allahu a'lam, si Allah ang higit na nakakaalam. Ang Sharia ng Islamia, batas Islamiko. Ang section credit ay mula kaya Sheikh Muhammad Makarabani. Alhamdulillah, natapos po natin ng hadith number 2. Ito po ay patungkol sa Islam at iman na tanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sa gayon na ito ang maging una na dapat na ipaliwanag ng isang Muslim sa kanyang kapatid sa ibang pananampalataya, nang sa ganon ay magkaroon sila ng idea
At inshallah, wa akhiru dawana innal hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.